Narito na po ang ating pong pinagpalang mga aral. Tumayo na po tayo mga minamahal. At narito po ating beloved ordained preacher, beloved brother Buboy Neal. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless you, beloved Brother Noel or beloved Elder. Let us pray. Opo, dakilat papagpala namin Diyos, manami sa langit, aming napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesus. Pinagmula ng lahat ng bagay na aming tinatamasa sa kasalukuyan. Walang hanggang pasasalamat aming pinapabot sa iyo, manang Panginoon, sa umagang ito. Taglay pa rin namin ng kalusugan, kalakasan kaysa isang buhay. Patuloy mong nilangisan ang banal na gawaing aming isinasagawa magmula pa po kagabi alas 9. Hallelujah hanggang sa kasalukuyan. Salamat sa mga ng yugto na iyong nilangisan, ang mga papuring awit, mga patutuo, mga espesyal na mga papuri ni mga awit, ipinadama mo sa amin iyong napakatamis na presensya. At ganoon din po, malapang Isus sa katapatan ng mga anak sa patuloy na pagbibigay ng kalisang pong bahagi tandog. Muli sa umagang ito, amin naman pong pag-aralan ay mga salita, ngunit kami munang lahat na narito, gawin mong karapat-dapat, humingi kami ng tawad sa lahat ng aming nagawang mga pagkakamali at mga pagkakasala. Linisin mo ito, hugasan yung banal na dugo na magus sa krus ng Kalbaryo. Langisan mo po ang iyong lingkod at ang iyong mga salita, sa ganang akin wala po akong magagawa. Ikaw mismo ang siya mangusap sa iyong mga anak, malapain sa pamagitan ng araling ito. At sa pangkalahatang panalangin ng aming dearly beloved pastor, ang huling propeta sa aming kapanahunan, aming sinasaway ang mga demonyo ng antok, demonyo ng hadlang, cast out in the mighty name of Jesus, and anoint thy word, O Lord. We bind the power of darkness, cast out from us. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah, praise the Lord. Say hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin na sabay-sabay ang ating mahal na Panginoon maminamahal. Makabalik po tayo muli sa ating mga upuan. Amen. At ang salita ng Diyos ay kinasasabikan. Amen. Amen. Hindi ba kayo nasasabik? Makikinig na naman tayo ng salita ng Diyos. Amen. Sabi nga ng ating beloved elder, paano ka nga naman makakain kung ikaw ay tulog? Sige nga. Ngunguya-nguya ka, tulog ay imposible yun. Amen. Amen. Kaya para makakain talaga tayo ng gusto, kanina, paidlip-idlip, okay lang dahil nagpupuya tayo, overnight nga. Amen. Amen. Pero ngayon, dahil pagkain na, di ba't pagkain na, maminamahal? Talaga. Pagkain ng pag-usapan, nagpapatayan nga pag hindi nakakakain. Tiyan mo ngayon. sa oras ngayon, pag walang makain, ang sabi nga nila, di baling magka-COVID, basta't may makain. Oh, tingnan mo sa Tondo. Amen? Sabi ng mga taga-Tondo, di baling kami mamamatay. Sa COVID, huwag lang sa gutom. Amen? Amen? Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Mahalaga po ang pagkain. Hindi pagkain literal, kundi pagkain espiritual. Purihin ang ating Diyos na buhay. I give double honor and respect to our dearly beloved and honorable pastor, Will Distrada Almeda, and we always remember and cherish the blessed memories and teachings ng ating beloved Mama Dear, Assistant Pastor Lina C. Almeda, sa ating kanilang beloved children-in-law, grandchildren, sa ating mga beloved pastoral workers, preachers, ordained preacher, mga beloved elders, lahat ng mga kapatiran ating kasama sa magdamag, dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan. Amen. Nasa norte po tayo. Time check, 5 minutes before 5 o'clock dito sa Pilipinas. Kaya mayroon pa rin natitirang nagpupuyat hanggang alas 6. Dahil ang turo ng ating mahal na pastor, beloved Mama Dear, nung sa pastoral kami sa Villaronet, alas 7 hanggang alas 8 ng umaga. Nung sa Ordoha, Huwebes at Biyernes po ang overnight. Ngayon, isa na nga lang, bawasan pa natin. Amen.
Amen. Amen. Handa na po ba tayo, maminamahal? Mayroon na kayong Biblia, mayroon na kayong ballpen. Ang ating project ay Biblia this year. Bago mag-December, maminamahal, mayroon na nakadisplay diyan sa ating information table. Amen? Amen? Para lahat ng walang Biblia, magkaroon ng Biblia. Walang dahilan, lalo na mga choir member. Amen? Nakabibili sila ng mamahaling gadget, cellphone, tablet, pero walang Biblia. Para yang sundalo na aatake doon sa mga Abu Sayyaf, Muslim brothers natin na gusto nating mailapit sa paanan ng ating mahal na Panginoon, walang baril. Amen. Eh talagang patay talaga yan. Pero ngayon, dahil may Biblia tayo, may sandata tayo. Amen? Open your Bible in the book of Revelation, chapter 2, verses 1 up to 7, then italon sa 15. We are talking about, maminamahal, the meaning, kahulugan, at ibig sabihin, the meaning, maminamahal, ng 7 churches, 7 churches na nakalista dito. Ngayon, hindi natin pwedeng matalakay yung 7. Para maunawaan natin yung 7, ano yun, sino yun, ano ang ibig sabihin, himay-himayin natin. Dalawa lang muna na churches ang ating pong mapag-usapan ngayon. Una po dito ay yung Church of Ephesus at yung pangalawa po ay yung Church of Pergamos. Hindi po natin matalakay yung kasunod kaagad ng kung alphabetical dahil itong dalawang churches, pareho ito, maminamahal, ng problema. Itong dalawang churches na ito, pareho ng mga pag-uugali. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Bago basahin yan, if we talk churches or church, we are not talking about the building. Amen. Amen. Dahil ang church is not a building. Sa Biblia, spiritually speaking, church is the believer. We are the church of the living God. Amen. Amen. Baka sasabihin ninyo, ang tinutukoy ni Kuya yung aming bahay sambahan. No. Seryosong usapan ito, maminamahal, dahil nandito po tayo sa Book of Revelation. Pag sinabi pong Book of Revelation, sa ayaw mo't sa gusto, mangyayari at mangyayari ito. Amen. Ang pinakamataas na papuri, pagsamba, paglulahati ay nauuko lamang sa ating nag-iisang Diyos, ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Good morning po sa ating mga live streaming sa Facebook at YouTube. Amen. Amen. Binago po namin, maminamahal, ang halos lahat, baka hindi nyo masusubaybayan. Ginawa na po naming SC Pangasinan kasi ECCP, San Carlos City Outreach, nagulat ako, ang follower is around 7,000. Nakikita ko, mga kapatiran dito. Yung tuloy ang ating San Carlos City, Pangasinan, ewan ko kung iilan lang. Buong akala nila, iisa yun. Amen. Amen. Kaya pala hindi tayo nasusubaybayan sa live streaming dahil buong akala nila, alam na namin yan. Diyan yan sa Negros Occidental. Hindi po. Nandito po kami sa norte ng Luzon. Amen. Amen. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Talagang sinusubaybayan po tayo ng ating beloved babies. Talagang sa ating Preachers Annual Meeting, talagang binabati tayo na salamat sa mga Panginoon. Lahat ng aming mga message, mga preaching namin, lahat ng mga tumatayo, maminamahal, kaya nga medyo nagsalang tayo ngayon, sinasala natin ng maayos dahil nakakahiya pala. Minsan ang term ko din uunga-unga tayo dito sa pulpito. Pinagtatawanan tayo at saka bibigyan ng mimo pagka hindi po maayos ang kanilang presentation dahil international tayo. Amen.
Hindi po locally lang. Amen. Pakibasa ang sitas. Huwag na matulog. Huwag nang matulog. Nakayuko na po yung ating liig. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Revelation, Kabanata 2, talatay 1 hanggang 7, talon po sa 15. Ito pong sinasabi. Apokalipsis, pahayag. Amen. Apokalipsis. Sa anghel ng iglesia sa Epeso ay isulat mo, ang mga bagay na ito ay sinasabi ng may hawak ng 7 bituin sa kanyang kanang kamay, na yaong lumalakad sa gitna ng 7 kandilerong ginto. Nalalaman ko ang iyong mga gawa at ang iyong pagpapagal at pagtitiis, at hindi mo matiis ang masasamang tao, at sinubok mo ang mga nagpapanggap na apostol, at sila'y hindi gayon, at nasumpungan mo silang pawang bulaan, at may pagtitiis ka, at nagbata ka dahil sa aking pangalan, at hindi ka napagod. Ngunit mayroon akong laban sa iyo, na iyong iniwan ang iyong unang pag-ibig. Kaya't alalahanin mo kung saan ka nahulog, at magsisi ka at gawin mo ang iyong mga unang gawa. O kung hindi, ay paririyan ako sa iyo at aalisin ko ang iyong kandilero sa kanyang kinalalagyan, maliban na magsisi ka. Ngunit ito'y nasa iyo, na iyong kinapuputan ang mga gawa ng mga Nikolaita, na kinapuputan ko naman. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtagumpay ay siya kung pakakanin ng punong kahoy ng buhay na nasa paraiso ng Diyos. 15. Gayon din naman na mayroon kang ilan na nangahawak sa aral ng mga Nikolaita. Praise the Lord. Lahat ng mga gising, magsabi ng praise the Lord. Amen. Gising pa tayo, ha? Salamat naman at gising tayo. Maminamahal, ilang ulit na po natin pinag-aralan ito, parang mabilis na pag-aaral. Hindi natin naintindihan, hindi natin naunawaan. Amen. Akala natin ang pinag-usapan, ang iglesia lang po doon sa Ephesus. Amen. Ngayon, kung saliksikin natin ang iglesia ng Ephesus, pakihanda na dati, dahil malawak itong araling ito. Pakihanda na dati ang Acts chapter 19 verse 1 up to 8 at Acts chapter 19 verses 35 to 41. Mamaya, ibasahin muna natin. Ito maminamahal, alam natin, ang ating pinag-usapan dito hindi building. Amen. Ating pinag-usapan dito ay mga mananampalataya. Ang tawag dito, churches of Ephesus. Kaya churches, o churches, dahil limpak-limpak. Amen. Amen. Luzon, Visayas, Mindanao, throughout the world. So, akala natin ang pinag-usapan dito, doon lang sa Ephesus. Pero deeply understanding with the knowledge and wisdom and understanding from the Lord, makinig tayo maminamahal, spiritually speaking, ito daw po ay mga pag-uugali ng mga mananampalataya sa Ephesus na magre-rebuild din sa mga iglesia nitong huling panahon. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Maliwanag po yun. Amen. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Bago natin basahin ang mga talata, ang sabi rito, ang mariin, maminamahal na napakahalaga, ay sila daw po ay naniniwala at nagtitiwala, ikinakalat ang paniniwala ni Nicolas. Kaya ang tawag dito ay Nicolaitans doctrine. Na itong mga Kristiyano daw na ito, these Christians believe the doctrine of Nicolas, an sectarian group called to be heretic. What is heretic? Yeah. Para na tayo si Brother Noel nito. Anong ibig sabihin ng heretic? Heretic is a believer. Believer, mananampalataya. Ngunit ang believer na ito ay against na sa turo ng iglesia. Umaalis sa turo ng iglesia, ang tawag daw dito ay mga heretic. Amen. Amen.
Ito yung sinabi na Nicolaitan doctrine. Doktrina ng mga Nicolaitan na nandoon maminamahal sa Ephesus, Church of Ephesus. At ano pa ang ating makita? Sayang, wala dito yung ating mga kapatid na nagkukwestiyon na bakit mahalaga ba ang bautismo. Isang problema dito, maminamahal, ay yung nagkukwestiyon about baptism. Dahil yung sunod nating basahin sa Acts chapter 19 verse 1 up to 8, lahat ito ay nabautismuhan lang ng bautismo ni Juan Bautista. Yan ang katangian, mga pag-uugali ng mga taga-Ephesus. Maaring ito pong mga taga-Ephesus na ito, kung atin po nga i-derive, atin pong unawain, intindihing mainam, ito po yung ating minamahal na mga kababayan na naniwala na tatlong persona ang Diyos. Mga Trinitarian. Amen. Dahil basahin natin para malaman natin bakit sinabi kong mga Trinitarian ito. Yung mga nagtatanong, may mga pastor tayo mga kasama dito, nagtatanong bakit bautismuhan pa daw sila. Ilang bautismo na ang binigay sa kanila. Di ba isang bautismo lang? Ngunit ang bautismong ginamit nila sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Hindi yan tamang bautismo. Amen. Oh, ito ang tamang bautismo. Basa. Praise the Lord. Dito po sa Aklat ng mga Gawa, kabanata po ay 19, talatay 1 hanggang 8. Ito pong sinasabi, at nangyari na samantalang si Apolos ay nasa Korinto, pagkatahak ni Pablo ng mga lupaing matataas ay napasa Epeso at nakasumpong ng ilang mga alagad. At sa kanila'y sinabi niya, tinanggap ba ninyo ang Espiritu Santo nang kayo'y magsisampalataya? At sinabi nila sa kanya, hindi man lamang namin narinig na may ibinigay na Espiritu Santo. At sinabi niya, kung gayoy, sa ano kayo binautismuhan? At sinabi nila, sa bautismo ni Juan. At sinabi ni Pablo, nagbabautismo si Juan ng bautismo ng pagsisisi na sinasabi sa bayan na sila'y magsisampalataya sa darating sa hulihan niya sa makatuwid bagay kay Jesus. At nang kanilang marinig ito, ay nangagpabautismo sila sa pangalan ng Panginoong Jesus. Nang maipatong na ni Pablo sa kanila ang kanyang mga kamay, ay bumaba sa kanila ang Espiritu Santo. At sila'y nagsipagsalita ng mga wika at nagsipanghula. At silang lahat ay may 12 lalaki. At siya'y pumasok sa sinagoga at nagsalitang may Sige, last. Sige, tuloy. At siya'y pumasok sa sinagoga at nagsalitang may katapangan sa loob ng 3 buwan na nangangatwiran at nanghihikayat tungkol sa mga bagay na nauukol sa kaharian ng Diyos. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Di ba maminamahal, maliwanag, amen, na ito palang mga taga-Ephesus, ito palang doktrina ng Nicolaitan doctrine, ito pala, maminamahal, ay lihis sa katotohanan. Amen. At ito po, maminamahal, ang sinabi ng Biblia na iniwan ninyo ang inyong unang pag-ibig dahil marami ngayong mga kapatiran na nakakilala sa Jesus Miracle Crusade International Ministry sa totoong gawain na si Jesus mismo ang nangunguna dito. Amen. Bautismado sila pero lumilihis na. Umaalis, umaatras. Amen. Nawawala sila. Amen po ba, maminamahal? Amen. Kaya ito pala, maminamahal, sinabi ng Biblia, iniwan ninyo ang inyong unang pag-ibig sa akin. Sabi naman ng Panginoon. Kapag ikaw pala'y aalis, ikaw pala'y titiwalag, ikaw pala'y aatras, ikaw pala'y manlamig, dahil sa panlalamig, ang bunga ng panlalamig ay talagang tatalikod ka dahil natisod ka kay Brother Boboy. Amen. Amen. Ang tawag pala diyan, maminamahal, ay Nicolaitan doctrine, at ito daw po ay mga churches ng Ephesus na ang lahat ng mga mananampalataya, yun ngayong tumalikod at hindi na bumabalik. Ang tawag daw sa kanila, maminamahal, ay they belong to the churches of Ephesus. So ang sabi ng banal na kasulatan, if you belong to this church of Ephesus,
Sinabi po, mga minamahal, hallelujah, ng Acts chapter 19 verses 35 up to 41, karagdagan ng mga kasalanang ginawa, mga minamahal, ng mga taga-Ephesus, they are idol worshippers. Pakibasa. Saklat muli ng mga gawa, Kabanata 19, talatay 35 hanggang 41. Ito po ang nakasulat. At nang mapatahimik na ng kalihim bayan ang karamihan, ay kanyang sinabi, kayong mga lalaking taga-Epeso, sino sa mga tao ang hindi nakakaalam na ang bayan ng mga Epeso ay tagapang-ingat ng templo ng dakilang Diana at ng larawang nahulog mula kay Jupiter? Yamang hindi nga maikakaila ang mga bagay na ito, ay dapat kayong magsitahimik at huwag magsigawa ng anumang bagay sa madalian, sapagkat dinala ninyo rito ang mga taong ito na hindi mga mangluloob sa templo, ni mga mamumusong man sa ating Diyosa. Kung si Demetrio nga at ang mga panday na kasama niya ay mayroong anumang sakdal laban sa kaninuman, ay bukas ang mga hukuman at may mga prokonsol, bayaan ninyong mangagsakdal ang isa't isa. Datapwat kung may inuusig kayo sa ano pa mang ibang mga bagay, ay mahatulan sa karaniwang kapulungan, sapagkat totoong nanganganib tayo ng mangagsakdal tungkol sa pagkakagulo sa araw na ito, palibhasay walang anumang kadahilanan, at tungkol dito ay hindi tayo makapagbibigay sulit tungkol sa pagkatipong ito. At nang siya'y makapagsalitang gayon, ay pinaalis niya ang kapulungan. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Alam niyo, mga minamahal, yung binabanggit dito, yung mga tinsmith, yung maker po ng idolatry. Yung mga tagagawa, mga minamahal, ng mga Diyos-Diyosan. Amen. Kaya tingnan niyo po ang kasalanan ng mga taga-Ephesus. Anong sinabi diyan? Unang-una, hindi pa bautismado ng Espiritu Santo. Amen. Dahil ang bautismo mali. Imbis ang bautismo sa pangalan ni Jesus, ang bautismo nila ay bautismo ni Juan Bautista, which is baptism of repentance. Pangalawa, maminamahal, hallelujah, lumihis na sila sa turo ng Biblia. Mga mananampalataya na nawawala, yun ang turo ng Nicolaitan doctrine. At ang pangatlo, yung ating binasa, they are idol worshiper. Amen. Amen. Ngayon, model na ang idol worshiper. Wala na yung mga instrumentalist dito, nagtatago na dahil nag-EML pa rin, nagtitiktok pa rin. Tingnan niyo po, ibang mukha na ang idol worship ngayon. Gagamitin na ang mga gadget. Gagamitin na ang mga cellphone. Gagamitin na ang mga tablet. Amen. Saan ka nakakita magagawain? Nakatablet ka. Saan ka nakakita nagagawain? Nakalaptop ka. You are worshiping the Lord while you are worshiping the devil. Dahil nandun sa laptop, hindi man devil yung tinitingnan mo. Dahil maaring may kausap ka sa ibang bansa. May panahon po doon. May oras po. Bakit? Sa pananambahan, isasabay. That is one of a kind of idolatry. Amen. Hindi niyo alam, tingnan niyo po. Marunong mag-TikTok, marunong mag-ML, pero hindi marunong magpuri. Am I wrong or right? Tama ba ako o mali? Tanungin niyo lahat ng mga nagti-TikTok at nag-ML. Tanungin mo, umaga, ilang oras ang puri mo? Baka kahit 5 minuto, wala. Kahit lumuhod para magpasalamat sa kaisa-isang buhay, hindi ginagawa. Nag-worship tayo dito, mag-i-ML ka. Eh, sinabi na ng ating mga beloved, dearly beloved babies na ating beloved parents in the Lord, mayroon nang nadidemon possess. Kapag nademon possess ka, gusto mo pa talagang mangyari. Yan sa Umingan, may nademon possess yan. Elder dati. Oh, di po ba? Nandiyan yung picture, oh. Pinanalangin namin palagi. Minumura ako dati. Dahil, yun nga, ang inaayawan. Matapang mangaral, direktahan. Pero hindi nila alam, ano ba talaga ang purpose natin? Akyat sa langit para magmana ng buhay na walang hanggan? O
Tayo ang masusunod dahil mahal natin ang TikTok, mahal natin ang email, mahal natin ang gadget. Por Diyos, por Santo, maminamahal. Ano bang layunin natin? Magpupuya tayo dito ng baliwala. Nagwi-Wednesday service tayo, nagsiservisyo tayo sa malapayon bilang mga awit, bilang manunugtog, bilang elder of the church, bilang mga ngaral, mga mananampalataya. Yung pala, may another worship ka. Ikaw ay tinutukoy na kasama sa iglesia ng mga taga-Ephesus. Na ang nakakatakot dito, akala natin, okay na. Mas nakakatakot itong sinabi po ng bersikulo 6 na sinabi rito. Ngunit, or rather, verse 7, ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu ng Iglesia. Ang magtagumpay ay siya kung kakainin ng punong kahoy ng buhay nasa paraiso ng Diyos. You are assuming that you will receive heaven and salvation. Amen. Amen. Sabi rito, yung magtatagumpay lang ang pakakainin doon sa puno na nandoon sa langit, maminamahal, na may 12 klase na bawat kuha mo papalitan. Kung may ubas pa, kasing laki ng ang ubas kasing laki ng bunga ng niyog. Dahil ubas ang pinakamasarap, di ba? Mansanas, yung maraming mansanas. Ang sabi rito, mga sa ating binasa, wala kang kabahagi na pakainin dito sa Tree of Life. Yung pagkain ng Tree of Life. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Nag-a-assume ka na akyat ka sa langit, magmana ka ng buhay na walang hanggan. I'm sorry to tell you. Mayroon pa akong naririnig, maminamahal. Talagang ako'y nasa shock. Mayroon pa akong naririnig. Sabi ba naman, ito'y katotohanan ito. Huwag kayong masaktan. Ang sabi ng iilan nating mga kasamang mga mananampalataya, they have their murmuring spirit. Papasting yan si kuya ng papasting. Pero hindi naman sila nagpapasting. Andyan yung mga instrumentalist, hindi nagpapasting. Pero kami, papasting kami na papastingin. Maminamahal, pag nagpapasting kayo, it is not for my own good. Kung magpapasting ang mga instrumentalist at hindi, it is not for God's glory. It is for your own glory. Dahil yung pagpapasting mo, pinapatay mo ang pita ng laman mo. Amen. Yung murmuring spirit mo. Bakit may murmuring spirit ka pa? Dahil maaari yung fasting mo, may kasamang si Cherya. Baka yung pagpapasting mo, dumating ka na nga ng Sabado lang ng hapon hanggang Linggo. Once a week mo na lang ginagawa, dinadaya mo pa. Dahil kakain ka pa ng alas 8. Kaya kung Linggo na lang, 2 meals na lang dapat. Pero istinala mo, 1 day. Palakpakan muna natin ng ating malabay noon. Hindi po ako ang dinadaya ninyo. Kapag nagpapasting kayo na hindi ninyo tinatama yung sarili ninyo at ang pinakamamahal na Panginoon. Dahil ang fasting po, listahan lang mayroon tayo. Ang Diyos may book of remembrance. Amen. Nakatala yung lahat ng inyong mga pagsasakripisyo. Lahat ng ating pag-overnight na ang katumbas dito ay 3 araw na pag-aayuno. Nakapangyarihan. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Amen. Yan ang sabi ng propeta ng Diyos. Kung hindi natin yan seryosohin, abay, hindi ka raw makakasama doon sa pakakainin ng mahal na Panginoon ng ubas o ng mga malalaking pagkain doon sa Tree of Life. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Now, dito po tayo sa Church of Pergamos. Pakibasa ang Revelation chapter 2 verse 12 up to 17. Kindly. Medyo malawak-lawak itong Church of Pergamos. Kindly. Dito po sa aklat ng Apokalipsis, Kabanatay 2, talatay 12 hanggang 17. Ito pong sinasabi. Asan na yung ano natin? Ayan. Sige.
At sa anghel ng iglesia sa Pergamo ay isulat mo, ang mga bagay na ito ay sinasabi ng may matalas na tabak na may 2 talim. Nalalaman ko kung saan ka tumatahan sa makatuwid bagay sa kinaroroonan ng luklukan ni Satanas. At iniingatan mong matibay ang aking pangalan at hindi mo ikinaila ang aking pananampalataya kahit ng mga araw man ni Antipas na aking saksi, aking taong tapat na pinatay sa gitna ninyo na tinatahanan ni Satanas. Datapwat mayroon akong ilang bagay na laban sa iyo, sapagkat mayroon ka diyang ilan na nangahawak sa aral ni Balaam, na siyang nagturo kay Balak na naglagay ng katisuran sa harapan ng mga anak ni Israel upang magsikain ng mga bagay na inihahain sa mga Diyos-Diyosan at makiapid. Gayon din naman na mayroon kang ilan na nangahawak sa aral ng mga Nicolaita. Magsisi ka nga, o kung hindi ay madaling paririyan ako sa iyo at babakahin ko sila ng tabak ng aking bibig. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtagumpay ay bibigyan ko ng manang natatago at siya'y bibigyan ko ng isang batong puti. At sa bato ay may nakasulat na isang bagong pangalan na walang nakakaalam kundi yaong tumatanggap. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ano na naman ang nakikita natin, maminamahal na problema? Mga pag-uugali. Ano na naman, maminamahal, ang nakikita natin sa Church of Pergamo? Ano po ang mga kahulugan ng ating binasang talata? Amen. Sumusunod daw po sa doktrina ni Balaam. Sinong nakamemorize sa propetang si Balaam na imbes utosan ng mahal na Panginoon, ang pinakikinggan ay yung utos ni Balak at ng mga prinsesa? Sino nakaalam? Lagi nating pinag-aralan dito yan. Amen. Mga choir members, kaya nandito kayo sa harapan para maging attentive kayo. Walang nakakaalam? Ang doktrina ni Balaam, pinapupunta siya, maminamahal, para i-bless yung isang lugar. Sinabihan siya ni Balak, wag, i-curse mo sila, i-curse. Sumpain mo sila. Anong ginamit? Yung kabayo na sinakyan. Naalala ninyo yun? Anong nangyari sa kabayo, maminamahal? Nung makita niya dahil ang daanan ni Propeta Balaam, propeta ito dahil sabi ngayon, he prophesied. Daanan, binarahan ng anghel, hindi sila pinadaan. 3 beses pinalo yung kanyang asno. 3 beses. Sabi niya, bakit ang tagal mo nang naglilingkod sa akin? Bakit kayo lang sinuway mo ako? Anong ginawa ng asno? Nagsalita yung asno. Asno yung kabayo, nagsalita. Totoo yung sinabi mo. 3 beses mo na akong pinalo. At matagal na kitang pinaglingkuran, pero hindi ako pwede na didiretso dahil sa utos ni Balak at sa utos ng mga prinsesa na i-curse mo. Amen? Amen? Na sinabi ng Diyos ay iyong pagpalain. Nagsalita ang kabayo. Gusto pa nating antayin na may magsalita sa atin yung ating mga ginagawa? Idol worship? Ano pa? Ano pa? Yung mga utos binabali? Yung utos binabali, wala? Ang tawag pala dyan ay doktrina ni Balaam. Mayroon sa Facebook, mayroon akong nabasa, isang mensahero nakasakay sa train. Habang siya'y nakasakay, bumaba ang Espiritu sa kanya. Nagsalita, ang sabi, magsalita ka, na magbabalik na ang Diyos. Sabihin mo sa lahat ng mga magsisi na, tanggapin si Jesus para maging tagapagligtas. Diyos na hari ng kanilang buhay. Alam niyo, maminamahal, hindi pinakinggan, may mag-anak, babae at anak.
ang kanyang anak Pipi. Yung babae, ayaw mapakinggan, binugbog yung matanda na mensahero. Binugbog ng binugbog. Wala ano magagawa ng matanda? Duguan ang buong ulo, duguan yung buong katawan. Walang makakapigil doon dahil grabe, demon possessed. Tumahimik yung matanda. Hindi na nagsalita dahil puro na dugo, kawawa. Maya-maya, kinausap ng mahal na Panginoon ang batang Pipi. Ang sabi ng batang Pipi, Mama, huwag mong pigilan ang matanda na magsasabi dahil totoo ang sinasabi niya. Magbabalik na si Jesus. Kapag ang mga Kristiyano kayong nakakapakinig sa araling ito, sa umagang ito, sa araw na ito, na hindi kayo makikinig. Ang sabi ng Pipi, nagsalita, magbabalik na si Jesus. Siya ang nagpapagaling sa akin upang magsalita, upang malaman ng mga tao na magbabalik na si Jesus. Paglingkuran si Jesus, tanggapin si Jesus na kanyang tagapagligtas, Diyos at Hari ng kanyang buhay. Ang tao ay magpabautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus upang mapatawad sa kanilang mga kasalanan. Pag hindi gagawin ito, ang impyerno ay nag-aantay na sa kanila. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Alam niyo, maminamahal, nangyari na dito sa Pilipinas, 1992, nung mag-crusade tayo, first crusade sa Cebu City. Ang iyong abang lingkod ang pinadala ng malapastor, kasama ko ating beloved brother Paul Moreno. Diyan sa Lapu-Lapu City, mayroong isang pastor diyan na pinangungusapan. Nang sabi ng mahal na Panginoon sa kanila, sabihin ninyo, magbabalik na ang mahal na Panginoon, dumalo sa Jesus Miracle Crusade. Ang lahat na may mga karamdaman, may mga problema, may mga suliranin, dumalo. Sabi ni Pastor, pilido nun, Polistratos. Ang sabi niya, sinabi niya, ang kanyang nanay, nag-iikot. Sinabi, magbabalik na ang mahal na Panginoon. Maglingkod na kayo sa Diyos. Hindi na niniwala. Dahil alam naman ninyo ang Cebu. Anong alam natin sa Cebu? Diba? Diyan si Magellan pumunta at pinakilala, ginawang Santo Niño ang buhay na Diyos na nasa langit. Hindi pwedeng mamamatay. Hindi pwedeng magiging ninyo. Dahil yung ipinanganak nung December na sineselebrate natin, yung maliit na Jesus, yun daw yung Santo Niño. Bakit talagang sa Cebu nakikiusap? Pinagpala ngayon ang Cebu. Mula 1992 hanggang ngayon. May sarili na nga tayong chapel ngayon, maminamahal. Diyan sa Cebu City, dati-rati kung saan-saan kami. Halil nag-aarkila. Ang aming pagkain pagkatapos lang ng service tuwing Miyerkules, tuwing Biyernes at tuwing Linggo. Dahil sobrang hirap. Grabing pagtitiis. Diyan sa dakulang Cebu City. Pero ngayon, maminamahal, malula ka. Hallelujah, itong ating bahay-sambahan, baka dublihin ito ng lute, maminamahal, na pinagtirikan ng ating bahay-sambahan. Nandun na ang pastoral house, sarili na natin. Pinagpalang lubos ng ating mahal na Panginoon. Nangyari ng sinasabing magbabalik ang mahal na Panginoon, pag hindi kayo magsisi, parurusahan ko ang Cebu City, parurusahan ko ang Pilipinas, ay may tumugon. Naalala ninyo nung sinabi na ng malapan kay Abraham? Mayroon lang 50, mayroong 40, may 30, hanggang 10 na nga lang. Amen? Amen? Ang natira si Lot lang at asawa at ang 2 anak lang, di 4 lang. Tayo, we are more than 4. We are more than 10. Amen? Kaya kaya ng Diyos pigilin alang-alang sa kanya pang mga tupa na kanyang tinatawag. Ang nangyari ngayon, maminamahal, hallelujah, dito sa loob ng iglesia, kaya hindi tayo, naging stagnant tayo, hindi tayo lumalago. Dahil ang ating tinitingnan, ating tinitira, yung mga tumatayo, hindi natin tinitingnan ang ating mga sarili. Tingnan ninyo, ang doktrina pala ninyong dala na ni Balaam, doktrina na pala ni Balaam. Anong doktrina na Balaam? Papuntang impyerno. Sige, maggrupo-grupo pa rin tayo, magsalita pa rin tayo against the Word of God. Dahil kapag tumayo ako dito, tumayo ang ating mga preachers, ating mga elders, hindi po namin dinadala ang aming doktrina. Doktrina ng mahal na Panginoon, doktrina ng Jesus Miracle Crusade, International Ministry.
Ayaw mo kasing magpasakop dahil sa sobra mong yabang, sa sobra mong ego, sa sobra mong pride. Amen. Amen. Ganun ang mga tao sa churches of Ephesus at churches of Pergamos. Anong pagkakaiba mo? Sa tingin mo, aakyat ka sa langit? Magmana ka ng buhay na walang hanggan? You can answer it. Ikaw ang makasagot. Kaya matapang kaming mangaral dahil kung hindi matapang ang mahal na pastor, hindi tayo mamulat sa katotohanan. Salamat sa totoong pastor na nagmamahal sa ating kaluluwa. Magpasalamat kayo sa mga preachers ng Jesus Miracle Crusade sa buong Pilipinas, lalo na dito sa San Carlos, Umingan, Coron-Culyon, na ang itinalaga ng mahal na Panginoon, through order ni beloved pastor, beloved Mama Dir, ay doktrina talaga ng totoong pastor, totoong assistant pastor, totoong iglesia. Kung magiging compromiser tayo, nakita na nakipag-boyfriend, may kasamang boyfriend, sinabi, hindi, pinsang ko lang yan. Compromiser. Ang pinalo, partiker. Sabi ng partiker, ate, kuya, ayaw kong mapalo. Nakita ko, nagdi-date na yung mga yan, pero kumakanta pa rin sa choir. Say? Sinong niluluko ninyo? Hindi si Brother Buboy, hindi si Brother Noel, hindi si Brother Jobin, hindi yung mga katuwang nating tumatayo, hindi si Divine, hindi ang mahal na pastor, beloved Mama. Ang inyong niluluko ay ang inyong sarili. Kaya minumulat namin kayo dahil mahal namin kayo. Ibig namin kayo mapalaya diyan sa doctrine of Balaam, doctrine of Nicolaitans. Amen? Amen? Lahat magsabing amen. Masakit na naman dahil ito ang katotohanan, masasaktan talaga tayo. TikTok pa rin ang TikTok, sige, email pa rin ang email. Amen? 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 Nagsasalita na ang kabayo, nagsasalita na ang pipi, nagsasalita ng mahal na Panginoon sa Cebu. Amen? Anong nireveal sa Cebu? Darating daw ang mahal na Panginoon kapag natupad na ang 6 na presidente. Nang sabi doon kay Pastor Polistatos at ang kanyang mama, ang inyong presidente sa Pilipinas, pag natapos yan, diyan na magsisimula, mag-antay na kayo, magbabalik na ang mahal na Panginoon. Mariad. Ano yung Mariad? Marcos, Aquino, Ramos, Estrada, Arroyo, Duterte. Tapos na. Pag natapos daw yan, magbabalik na ang mahal na Panginoon. 92. Ano na tayo ngayon? 2001. Ilang years? Pakikwenta nga, ilang years? Mahina sa mathematics. Almost 30 years na po. Di po ba ako nagkamali? Oh, medyo kasi pagod tayo. Mahina nang gumalaw ang utak. 1992, 2001 ngayon, 2002 next year na. Di almost 30 years na. Amen po ba? Tama po ba ako? Tama po ba ako? O 20 years lang? Amen. 1992, 2002. Oh, 2002. 20 years. Magto 20 years bago matupad. Kalahati ng isang henerasyon, 40 years kasi. Ibig sabihin, maminamahal, kinakailangan ma-divert ang ating isip at ang ating utak. Huwag na tayong sumubaybay ditong mga doktrina itong papuntang impyerno. Gagawa tayo ng mga kaparaanan, amen. This coming 24, mayroon ng mag-recital na ang ating mga tinuturuan dito, ng mga instrumentalist. Ipupurmal na natin pagkatapos nila, pero may bayad na. Ipupurmal na natin para mag-produce tayo ng mga instrumentalist. At ako mismo, maminamahal, magsisimula na rin ako na magsiseminar sa ating mga beloved elders, sa mga interesado sa soul winning, yung follow-up team. Kahit once a week, every Saturday ng hapon, kung loobin naman ng Panginoon, tuturuan ko sila anong gagawin sa follow-up, anong gagawin, anong sagot doon sa mga katanungan, lahat ng interesado, kasama ang mga beloved elders, dahil pagka natuto ang mga beloved elders,
Sila ngayon ang magtuturo sa lahat ng mga interesado para hindi tayo magambol doon sa doktrina ni Nicolaitans at Balaam. Ang ating kasi mga utak at ating mga isip, busy na masyado sa doktrina nila. Busy sa email, busy sa TikTok, busy sa laptop. Amen. Kahit nandito, worshiping the Lord with another worship, an idol worship, you cannot serve two master. Amen. Either you love Jesus or you hate Satan. Or you love Satan or you hate Jesus. Amen. Amen. Hindi pwedeng magsasama-sama yan. Dahil they are contradicted. Contradiction sila. Hindi po pwedeng pagsamahin ang Diyos at ang si Satanas dahil Satanas tuso yan. Alipinin ka. Amen. Kaya nga ang tanong ko, iwanan sa inyo. Mula nung maligtas ka, ilang kaluluwa na ilapit mo sa mahal na Panginoon? Tinanong yan ng ating beloved assistant pastor sa amin bilang mga manggagawa. Pinatayo kami lahat. Lahat, nagsitayo. Kahit isa wala. Yung iba, yung labuan sila na save. Di tinanong ako. Sabi ko, kahabagan naman lang Panginoon. Dahil nasa Pampanga kami nung araw, krusada kami ng krusada. Di, libo-libo ang nailapit sa pananamal ng Panginoon. Anong consolation? Nanay at tatay ko na save. Mga pinsan ko, mga pamangkin ko, mga tiyahin, tiyuhin ko na save lahat. Kasama na namin naglilingkod sa mahal na Panginoon. Ultimo yung Mormons na Amerikano na si Uncle Gary na save maminamahal. Dahil nakita ang kapangyarihan ng Diyos. Ang tanong, yung mga busybodies sa mga usaping walang kabuluhan, ilan ang ligtas sa inyo? May tahid ka ng choir member. May tahid ka ng mananampalataya. Ni isang kaluluwa, wala kang nailigtas. Don't you know? Na isang kaluluwa na ilapit mo sa pananamal ng Panginoon, it will cover multitude of sins. Alam natin yan. Amen? Sabi ng Santiago, paano? Kaya nagambol ka doon sa doctrine ni Balaam at ni Nicolaitans dahil sumunod ka sa uso ng sanlibutan. We are not of this world. We are pilgrimage of this world. Tayo lang may mga manlalakbay. Amen. Kapag manlalakbay ka, mayroon kang patutunguhan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Purihin ang ating Diyos na buhay. 2 Peter chapter 2 verse 15 up to 22. Ito yung doktrina ni Balaam. At mamaya may assignment kayo sa akin dahil sa sunod kong tayo, 2 o 3 na namang iglesia ang ating pag-usapan. Basa, kindly. 2 Peter chapter 2 verse 15 up to 22. 2 versikulo na lang po. Basa. Tulog din yata yung tagabasa natin. Pakihanda ang Jude 1:11 at 1 Thessalonians chapter 5 verse 1 up to 11. Yung 3 na lang na yan. Kindly. Imisaklat ng ikalawang Pedro, kabanata 2, ang talatay 15 hanggang 22, gito ang sinasabi. Na pagkaalis sa daang matuwid, ay nangaligaw sila, palibhas ay nagsisunod sa daan ni Balaam, na anak ni Beor, na nag-ibig ng kabayaran ng gawang masama. Datapot siya'y sinasaway dahil sa kanyang sariling pagsalangsang, na dahil isang asnong pipi ay nangusap ng tinig ng tao at pinigil ang kaululan ng propeta. Ang mga ito'y ang mga bukal na walang tubig, ang mga ulap na tinatangay ng unos, na sa kanila'y itinaan ang kapusikitan ng kadiliman, sapagkat sa pananalita ng mga kapalaluan na walang kabuluhan, ay umaakit sila sa masasamang pita ng laman sa pamamagitan ng kalibugan, doon sa nagsisitakas sa nangamumuhay sa kamalian, na pinangangakuan ng kalayaan, samantalang sila'y mga alipin ng kabulukan, sapagkat ang nadaig ninuman ay naging alipin din naman niyaon, sapagkat kung pagkatapos na sila'y makatakas sa mga pagkahawa sa sanglibutan sa pamamagitan ng pagkakilala sa Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo, ay muling mahalubiluhan at madaig niyon, ay lalong sumasama ang huling kalagayan nila kaysa ng una, sapagkat
magaling pa sa kanila ang hindi nakakilala ng daan ng katuwiran, kaysa pagkatapos na makakilala, ito ay tumalikod sa banal na utos na ibinigay sa kanila. Nangyari sa kanila ang ayon sa kawikaang tunay, nagbabalik na muli ang aso sa kanyang sariling suka at sa paglulubalob sa pusali ang babaeng baboy na nahugawasan na. Amen. Palakpakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng mga gising, magsabi ng praise the Lord. Lahat ng mga gising, magsabi ng praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord! Ayan, oh, araw na araw, tulugan mo. Dahil ayaw mong marinig ang mga bersikulong ito. Ayan. Memorize ninyo yan. Dahil kayo yan. Ako yan. Tayo yan. Amen. Amen. Grabe. Sa pagkaalis sa daang matuwid ay nangaligaw sila. Palibas ay nagsisunod sa daan ni Palaam, na anak ni Beor, na nag-iibig ng kabayaran ng gawang masama. What you sow is what you reap. Datapwat siya ay sinaway dahil sa kanyang sariling pagsasalangsang, isang asno na pipi nagngusap sa tinig ng tao. Pinigil ang propeta. Ang mga ito'y mga bukal na walang tubig. Mga bukal na walang tubig, daldal ng daldal, salita ng salita. Wala namang laman ang utak, walang laman ang puso. Mga ulap na tinangay ng unos, na sa kanila'y itinahan ang kapusikan ng kadiliman, sapagkat sa pananalita ng mga kapalaluan na walang kabuluhan, ay umaakit sila ng masasamang pita ng laman sa pamamagitan ng kalibugan doon sa magsisitakas na nangamumuhay sa kamalian. Na pinaglilingkuran ng kalayaan samantalang sila'y mga alipin ng kabulukan, sapagkat ang nadaig ni Numan ay naging alipin din naman ni Numan. Saan ka nakakita? Sister, baliktad na ngayon. Brad, ililibre kita. Mag-date tayo. Sister na yan. Choir member pa. Grabe. Pag pinaskill na natin yung patakaran ng mga choir member dyan, tingnan niyo yung mga sarili ninyo. Nasaan na ba yan? Nandiyan na ba? Tapos na ba? Be? Piniprint pa? Ay, ilalagay na lang. O, ilalagay na yan para makita nitong mga choir member na to ang kanilang mga pinagagawa. Nabalikan ngayon. Dahil baka sa ating kapanahonan, 7 babae na, katumba sa isang lalaki, maging ganun na kayo. Hindi yan doktrina ng Jesus Miracle Crusade. Nakakahiya kayo. Sapagat kung pagkatapos na sila'y makatakas sa mga pagkahawas ng libutan, sa pamamagitan ng pagkakilala sa Panginoong tagapagligtas na si Jesucristo ay muling halubiluhan at madaig niyaon ay lalong sumasama ang huling kalagayan nila kaysa nung una. Magdadala yan ng 7 pang masamang espiritu. Isa lang na alis. Plus 7, di 8 na. Amen? Eh kung 7 na masamang espiritu umalis sa'yo, times 7, ilan na? 49 na. Amen? Dati-rati madaldal ka lang, ngayon, chismuso ka na, chismusa ka na. Amen? Yan daw ang iglesia ng Pergamos. Palakpakan po natin ang ating malapay noon, sapagkat magaling pa sa kanila ang hindi nakakilala ng daan ng katuwiran kaysa pagkatapos na makilala ito ay tumalikod sa banal na utos na ibinigay sa kanila. Sige, magalit pa kayo sa akin. Am I dear for your enemy because I tell you the truth? Sabi ng Biblia, the truth shall set you free. Ang katotohanan na magpapalaya sa atin. Hindi ka pa pinapalaya, Brad. Sis, hindi ka pa pinalaya. Amen. Nangyari sa kanila ang ayon sa kawikaan, tunay nagbalik muli ang aso sa kanyang sariling suka. Ang aso, sinuka niya. Pagkatapos si suka, kainin yung kanyang suka. Ganun ka rin. Pinagaling ka na, binago ka. Dati kang tumboy, naging babae ka. Dati kang bakla, naging lalaki ka. Ngayon, babalik ka na naman sa pagkabakla. Babalik ka na naman sa pagiging tumboy. Para kang baboy na
nilinis na ng may-ari, pagkatapos malinis, tumakbo na naman doon sa putikan, lublob na naman siya. Di po ba? Don't say that it is not true. That's true. Masakit ang katotohanan. Kaya nga gagamitin daw ang dalawang talim na espada. Ano yan? Word of God. Spirit of God. Magpabautismo kayo muli, baka yung inyong bibig, kaya naging tukatib kayo, hindi pa nabautismohan, ulitin. Baka hindi na ilubog ng maayos, kaya daldaliro, daldalira. Amen. Amen. Tiyakin ninyo ang inyong mga kaligtasan dahil lahat na ng kaparaanan ginagawa na natin. Pero ang sabi nga ng mahal na pastor, beloved mga mother, we cannot bless everybody. Totoo yan. Pero don't use that word na magpapahamak sa'yo patungong impyerno at hindi ka pa magmana ng langit at buhay na walangan. Basa sa sunod mga talata na sinabi, Jude 1:11. At pakihanda ang 1 Thessalonians 5:1-11. Last verse yan. Dito po sa aklat ni Judas, Kabanatay 1, talatay 11, saaba nila sapagkat sila'y nagsilakad sa daan ni Cain at nagsidaluhong na walang pagpipigil sa kamalian ni Balaam dahil sa upa at nangapahamak sa pagsalangsang ni Kore. Dahil sa upa. Bayad pala. Bayad. Inuupahan pala si Balaam. Baka nagpapaupa kayo, katumbas na inyong kaligtasan. Amen? Amen? Para stir out lang ang iglesia ng San Carlos. Para sisigin palagi, nakakabuti sa amin yan, para lagi kaming on guard. Puri ng puri, panalangin ng panalangin. Amen? Balik tayo sa fasting. Huwag kayong magalit sa akin, ha? Bakit na kalkal natin ang fasting? For the last 36 years, fasting na ng fasting ang iyong lingkod kasama ng ating malapastor, beloved Mama Dir, kaming mga naunang Kristiyano. Hanggang ngayon, kami pa rin na magpa-fasting. Ngayon, kaliligtas lang ninyo. Ngayon lang kayo nagpa-practice ng fasting. Sige nga. Kaya tinuturuan kayo para maabot ninyo yung aming naabot. Kung fasting kayo ng fasting, magkaroon kayo ng wisdom. Magkaroon kayo ng knowledge. Magkaroon kayo ng understanding. Amen. Amen. Ako nung araw, napakabubo ko. Kahit nag-aral ako sa Bible School, yung aking palang pinag-aralan, sunod ako ng sunod ng kilay, tatlo pa rin ang Diyos. Sabi ng mga pastor, di, magsilos yung isang Diyos, kung isa lang tatawagan mo, kung ang ang ama lang, ang tatawagan mo, di magsilos ang anak, magsilos ang Espiritu Santo. Same thing, vice versa. Ang tinatawagan ngayon, yung ina na, di magsilos yung tatlong Diyos. Kasi namahan ng ina. Ang mayroon pang Santo Niño, mayroon pang samanawag. Walang pagkakaiba yan dito para tayong paulit-ulit na nagsasalita, nagpapaalala sa ating minamahal at iniibig na mga kapatid na nandito sa dulang, umaawit, nagpupuri. Sayang yung pag-awit ninyo, pagpupuri na hindi ninyo ayusin. Ayusin na natin para tayo magmana ng langit at buhay na walang hanggan. Tutuanan na natin ito. Amen? Amen? Huwag na natin itong alaswerte o yung last verse. Tumigil tayo ngayong 2022 hanggang 2013. Tumahimik ang iglesia kasi dumating ang pandemic. Di po ba? Sabi ng last verse, sudden destruction shall come. Sudden destruction. Ano yung sudden destruction? Maaring Big Bang, yung tinatawag na Big One. Amen. Nag-alburuto ngayon yung Taal hanggang ngayon. Hindi mapipigil-pigil. Nagbabanta yung Mayon Volcano. Sa ibang bansa, nagsiputukan. Mga tsunami. Amen. 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 Mga buhawi. Yung ating minamahal na mga mangingisda. Dinaanan ng mga buhawi, kawawa. Lumubog yung mga bangka. Mabuti na lang, may nagre-rescue. Basa. Last verse. Dahan-dahan lang maintindihan. Amen. Sa Dahil kalatang napakahalaga niyan. unang Thessalonica, ang kabanatay 5, ang talatay 1 hanggang 11, ganito ang sinasabi. Datapwa tungkol sa mga kapanahunan at mga bahagi ng panahon, mga kapatid, hindi ninyo kailangan na isulat ko pa sa inyo ang anuman,
sapagkat kayo rin ang mga lubos na nangakakaalam na ang pagdating ng kaarawan ng Panginoon ay gaya ng magnanakaw sa gabi. Pagka sinasabi ng mga tao, kapayapaan at katiwasayan, kung magkakayoy darating sa kanila ang biglaang pagkawasak Bigla ang pagkawasak, sudden destruction. Tuloy. na gaya ng pagdaramdam ng panganganak ng babaeng nagdadalang tao at sila'y hindi mga katatanan sa anumang paraan, ngunit kayo, mga kapatid, ay wala sa kadiliman upang sa araw na iyon ay hindi masubukan Walang hindi, mga kapatid, walang upang hindi. sa araw na iyon ay masubukan kayong gaya ng magnanakaw, sapagkat kayong lahat ay pawang mga anak ng kaliwanagan at mga anak ng araw, tayo'y hindi ng gabi ni ng kadiliman man. Huwag nga tayong mga tulog gaya ng mga iba, kundi tayo'y mga puyat at mga pigil, sapagkat ang nangatutulog ay nangatutulog sa gabi, at ang nangalalasing ay nangalalasing sa gabi. Datapwat palibhasay mga anak tayo ng araw, magpigil tayo na isuot ang baluti ng pananampalataya at ng pag-ibig, at ang maging turbante ay ang pag-asa ng kaligtasan, sapagkat tayo hindi itinalaga ng Diyos sa galit, kundi sa pagtatamo ng kaligtasan, ng pagkaligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, na namatay dahil sa atin upang tayo sa gising o tulog man ay mga buhay tayong kasama niya. Dahil dito kayo mga magpangaralan at magpatibayan sa isa't isa sa inyo rin gaya ng inyong ginagawa. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ito palang ating ginagawa, dahil nagpupuya tayo, amen, dahil ang magnanakaw ng ating kaligtasan ay tuso, wala iba kundi ang dyablo, kapakinabangan pala, amen. Yung sinabi ng sudden destruction come, mangyayari yun. At para sa inyong kaalaman, assignment ninyo, basahin ninyo ang Numbers chapter 22 verse 21 up to 35. Basahin ninyo yan, maminamahal. Numbers chapter 22 verses 21 up to 35. Inyong ano yan, dahil babasahin natin na sa sunod nating pag-aaral. Ito, maminamahal. Wala nang magmulat sa atin sa katotohanan ng mga katotohanan, kundi yung extension ng ating mahal na pastor dito sa mga probinsya at sa buong mundo. Mga beloved babies nila. Amen. Mga ordained preachers, mga prayer warriors, elders of the church na nangangaral. Kung walang magtutuwid sa atin, walang sasawata sa ating mga ginagawa, itapon lang tayo sa impyerno. Magpasalamat ka, kapatid, magpasalamat ako, magpasalamat tayo dahil naghirang ang Diyos ng totoong mga mangangaral na may pag-ibig sa kanilang puso't isipan na gusto kayong dalhin sa langit para magmana ng buhay na walang hanggan. Kung wala, pababayaan namin kayo. Marami nang gawain ngayon. 40% sa Amerika, wala nang gawain. Amen. Dito sa atin, tingnan yung mga churches. Wala na. Takot na takot. Pero sa tulong at habag ng mahal na Panginoon sa lahat ng mga sumusunod sa mga aral ng ating dearly beloved pastor, beloved Mama Dear, hanggang ngayon, magdadalawang taon ng pandemic, yet we are worshiping the Lord the whole overnight prayer of Friday. Amen. Amen. Bakit? Andito ang kapangyarihan ng Diyos. Ang COVID-19, maminamahal, inyong narinig, mga patotoo. Grabe. Hindi basta-basta. Amen. Grabe yung mga COVID na yan na talagang dinanas ng ating minamahal na mga kapatid na nagugulat ako, maminamahal. Hindi sa totoo lang, worldwide. Dati-rati, hindi naman tayo pinapansin. Dahil sa inyong mga patotoo, pinapansin tayo ngayon. Grabe daw ang himala na malapayno sa atin dahil sa turo ng totoong propeta, sa totoong pastor. Imposible namang himalayang ating dinanas dito. Kaabagan. Amen? Sa ating napakabait na Diyos lamang ang kapurihan. Sa mga pananalangin ng kanyang propeta. Iilan lang ang nandito. Nakasama namin araw at gabi para magpuri. Para manalangin. Para mag-ayuno. Yung iba pala, paano man yung ayuno ninyo? Hindi pala katanggap-tanggap yan. Nagmumurbur kayo. Si kuya, hindi naman nagpapasting. Yung anak ko, mami naman sa totoo lang. Kaya ganyan nakapayat yan. Ayaw kong pagpapastingin na. Pero pasting ng pasting. Lalo pag nakarinig na,
Binubuli na naman siya. Pinagwikaan na naman siya. Bilang ama, bilang nanay, nasasaktan ako. Kung hindi kayo titigil, puksain kayo naman ng Panginoon. Mag-ingat kayo. Hindi ko kayo ipinanalangin na mapahamak. Pero may sukdulan lahat. Pag kinalos kayo ng Diyos, dahil hindi kayo nakikinig, I'm sorry. Pero gano'n na lamang pagmamahal na malapay nun sa inyo. We love you so much. Aming pagmamahal, pag sinabi namin, ginagawa namin. Pero kayo sinabi ninyo, para kayo mga sirang plaka, ginagawa pa rin ninyo. Kami, tinigil namin. Pero hindi ako titigil sa pangangaral hanggang hindi kayo makalos ng Diyos. Hanggang hindi kayo magbago, hindi ko titigil. Kaya nga maminamahal, sabi ng ating beloved Minister Pogs, pasalamat kayo doon sa abroad ng mga kapatiran natin. Hindi nakakarating dito yung mga mangangaral na talagang pangaralan kayo about giving. Dahil sa giving, maminamahal, mayroon nang nangangaral na 10% na lang daw, sabi ng malapastor. That is blasphemy. Kailanman, hindi maminamahal, tinuro ng malapastor na 10% lang ang giving, 20% yung standard talaga ng Jesus Miracle Crusade. Kaya kayo diyan sa abroad, ating minamahal ng mga kapatiran diyan sa dako ng Canada, pag akong nakarating diyan sa inyo, turuan ko kayo para kayo pagpalaing lubos. Amen. Praise the Lord. Tayo umawit sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Everybody say hallelujah. 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 Glory to Jesus. Praise the Lord. I can only imagine What it will be like when I walk by your side. I can only imagine what my eyes would see when your face is before me. I can only imagine. Praise the Lord. Surrounded by your glory, what will my heart feel? Will I dance for you, Jesus? Or in awe of you be still? Will I stand in your presence? Or to my knees will I fall? Will I say hallelujah? Will I be able to speak it all? I can only imagine. Oh, I can only imagine. Excuse me, minamahal, masyadong mababa. Hindi natin masusundan. I can only imagine. When that day would come and I find myself standing in your side, I can only imagine when all I will do is forever worship you. I can Imagine surrounded by your glory, what will my heart feel? Will I dance for you, Jesus? Or in Tinutulugan lang love natin, you pinag-aralan be natin, maminamahal. still? Will I Pati instrumento, stand in your talagang sablay. presence? Or to my knees will I fall? Will I sing hallelujah? Will I be able to speak it all? I can only imagine. Oh, I can only imagine. Surrounded by your glory, what will my heart feel? Will I dance for you, Jesus? Or in awe of you be still? Will
or to my knees will I fall? Will I sing hallelujah? Will I be able to speak it all? I can only imagine. Oh, I can only imagine. Amen. Praise the Lord. Tayo ba lalangin, maminamahal? Dakilat papagpalarami Diyos sa manamin sa langit, amin napakabait at pinakamamahal pa Jesus. Sa umagang ito, ang aming marubdob ito sa puso pagpapasalamat. Patuloy mong ipinangangaral ang katotohanan upang kami mamulat. Salamat sa aming mahal na pastor. Salamat sa aming beloved Mama Dear. Salamat sa iyong mga mangangaral na mga matatapang ibinulalas ang buong katotohanan. Mahal na Panginoon, kung iniibig mo ang aking minamahal na mga kapatid na pinagmulan ng lahat ng mga kabulastugan sa Iglesia ng San Carlos, kahabagan mo sila, mahal na Panginoon. Naawa ako sa kanilang mga kaluluwa. Kung ibulid mo lamang sa dagatang apoy para magmana ng walang hanggang buhay sa impyerno. Kaya sinasamo ko silang lahat, mahal na Panginoon, na baguhin mo. Tulungan mo, mahal na Jesus, na magkaroon sila ng pasanin sa kanilang kaligtasan. Ibigin nila ang kanilang kaligtasan. Hindi na nagpapakitang tao pagsasagawa ng kanilang tungkuling espiritual. Aming minamahal mga kapatid na may mura pang pananampalataya, kahabagan mo manatili ang kanilang pananampalataya. Tulungan mo, O Diyos, na lalong lumago. Sa umagang ito, anumang aming mga kahilingan, yan ang espesyal kong kahilingan. Ang mga kaluluwa ng mga kapatid ko na iniibig ko ay ipinasa iyong mga kamay. Tulungan mo silang magbago, mahal na Panginoon, alang-alang sa kaligtasan at buhay na walang hanggan na aming ipinapangaral sa kanila. Sa mga kapatid namin na may pangailangan, may mga sakit na mga cancer, tuberculosis, sakit sa puso, high blood, diabetes, asthma, may mga rayuma, mahal na Jesus, may mga problema sa pananalapi, ipagkaloob mo na po ang kumpletong kagalingan sa imalang kaparaanan. Tulungan mo kami malapas maging seryoso sa aming mga tungkulin, bilang iyong mga mangangaral, bilang iyong mga helps, bilang mga mananampalataya, upang huwag mabaliwala ang aming pong paglilingkod sa iyo. Sa umagang ito, maraming salamat sa katugunan namin madalangin. Sa pangkalahatang panalangin namin, dearly beloved Pastor Will Distrad Almeida, idinalangin ko ang lahat na ito sa matamis at magparihang pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ipatong inyong makanang kamay sa inyong mga ulo, ang kaliwang kamay sa parte ng karamdaman, demons of cancer, tuberculosis, sakit sa puso, high blood, diabetes, latanguri ng mga karamdaman, mga panlalamig, palulupaypay. Hallelujah, murmuring spirit, hallelujah, pusing spirit, spirit of Balaam, spirit of Nicolaitans, cast out. By my beloved brethren, in the mighty name of Jesus, be healed and complete healing and deliverance, I pray right now, in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah! 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 Praise the Lord! Praise the Lord! Praise the Lord! Praise the Lord! Glory to Lord Jesus. Tapos ating dalawang kamay maminamahal. Tumalon 3 beses sabay sigaw, hallelujah, praise the Lord, bilang pasasalamat. Ang kinin natin, ang katugon natin madalangin, huwag mag-alinlangan. Amen! Sabay-sabay tumalon, jump, shout 3 times, hallelujah, praise the Lord. Pangmaangkin na natin ang lahat ng katugon natin madalangin. Amen, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin at malapasabi natin, I love you, my dearest Jesus. I love you, my dearest Jesus. We love you so much, my dearest Jesus. We give all the glory and honor to the Lord. With worthy to be praised forever and ever. Brother Alvin, para sa ating announcement. Amen. Praise the Lord. Pumalakpak po muli tayo ng malakas mga minamahal sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. God bless po, beloved ordained preacher, Kuya Buboy na. Amen. At purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo sa mensahe. Amen. Maraming salamat sa ating dakilang Diyos sa Ebanghelyo ng Kaligtasan na ating muling napakinggan sa umagang ito. Amen. Naway maaralan po tayo mga minamahal. Amen. Meron po ba tayong bisita mga minamahal? Meron po ba? At kung wala po, mga minamahal, amen, tuloy-tuloy na po tayo sa announcement, sa kapahintulutan lamang po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy na, amen.
Atin pong pinapaabot ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakil na pasasalamat at pagsamba na uko lamang po sa ating nag-iisang Diyos na buhay sa ating pong napakabait na pinakamamalapang Diyos po lamang. Amen. Ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon, isang mapagpalang umaga na po sa ating lahat sa pangalan ng ating pinakamamalapang Kristo. Atin din pong ipinapaabot ang dobling paggalang pagbati po ng magandang umaga sa ating pong dearly beloved Pastor Weldy Estrada Almeda, maging kanila pong mga beloved children, grandchildren, great-grandchildren, grandchildren-in-law, at lagi po nating inaalala mga minamahal ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong dearly beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda, ating pong beloved Mama Del, sa mga beloved elders po na kapiling po natin, praise the Lord, sa mga beloved pastoral worker na pinangasiwan po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Boboy niya, amen. At katuwang po ating pong beloved sister Ate Vice niya, praise the Lord. Muli, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat sa pangalan ng ating pinakamamalapang Jesus, maging sa mga beloved viewers, amen. At may practice po, mga minamahal, amen. May practice po ang beloved youth and single choir, beloved adult choir. Mauna po ang beloved adult choir, followed by beloved youth and single choir, and beloved Jesus Finest Generation choir. Amen. Narito po mga minamahal ang regular na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Praise the Lord. Sa tuwing araw ng Miyerkules, mga minamahal, magsisimula po ng 1:00 hanggang 5:30 ng hapon. At sa tuwing araw ng Biyernes, mga minamahal, magsisimula ng 9:00 ng gabi at matatapos ng 6:00 ng umaga ng Sabado. At sa tuwing araw ng Linggo, magsisimula po ng 9:00 ng umaga at matatapos po ng 4:00 o 3:00 ng hapon. Mga minamahal, meron pong Bible study, tuloy-tuloy po yan mga minamahal sa tuwing araw ng Martes po sa Barangay Tibag, mga minamahal, amen. Barangay Tibag sa Binitis Residence, mga minamahal, sa tuwing araw po yan ng Martes, 2:00, mga minamahal, 2:00 magsisimula at matatapos ng 4:00 o 5:00 ng hapon, mga minamahal, amen. At sa mga baguhan, patuloy po tayong dumalo, mga minamahal, upang lumago yung ating pananampalataya, sapagkat ang pananampalataya yan po ay dumarating sa pamagitan ng patuloy na pakikinig ng salita ng ating pinakamamalapang Jesus. Magdala po tayo ng mga bunga, mga minamahal, ating pong isama, ating mga loved ones, ating pong mga kaibigan, mga katrabaho, kapitbahay, dito po sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Manood po tayo ng TV program, mga minamahal, amen. TV program ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen. Sa tuwing araw ng Sabado, mga minamahal, 11:00, mga minamahal, ng gabi. At matatapos po ng 12:30 o 1:00 ng madaling araw ng Linggo, mga minamahal. Amen. Channel PTV4 po, mga minamahal. Amen. At meron po tayong lay hands pagkatapos po ng closing prayer. Bago po tayo lumapit sa harapan, manalangin na po tayo, magsisi na po tayo dyan sa ating kinaupuan. Mga minamahal, 5 pesos, 10 pesos, wag po nating kalimutan, mga minamahal. Amen. Idaan po natin para po sa TV program and radio program. Meron po tayong counseling, mga minamahal, sa mga beloved brothers. Lumapit po tayo dito po sa luhuran ng ating beloved ordained preacher, Kuya Boboy niya, amen. Sa mga beloved sisters, doon po sa information, sa kinaroonan ng ating beloved Ate Vice niya, praise the Lord, amen. Beloved sisters po, mga minamahal. At kabilin-bilinan ng ating pong dearly beloved parents in the Lord, mga minamahal, kung nais po natin, mga minamahal, makatiyak sa ating pong mga kaligtasan, mga minamahal, amen. Dumalo po tayo ng 3 times a week, mga minamahal. Amen. Isama pa po natin ang Bible study. Dumalo tayo ng Miyerkules, Biyernes at Linggo, o mga minamahal, upang ating pong matiyak ang ating kaligtasan. Kapag Linggo ka lang dumadalo, sinasabi ng man of God, walang katiyakan ang iyong kaligtasan, mga minamahal. Ulitin po natin, may practice po, mga minamahal, ang beloved adult choir, followed by youth and single choir, and beloved Jesus Finest Generation choir. Amen. At kung wala na po tayong nakalimutan, praise the Lord, tayo na po mga minamahal ay tumayong lahat at tayo po yung sama-samang magpasalamat sa ating pinakamamahal na Paiso Kristo sa tagumpay na ipinagkaloob po sa bawat isa sa atin sa araw na ito. Amen. At narito po ating pong beloved kapatid, beloved brother Jan Aquino, upang tayo po'y pangunahan sa ating pong closing prayer, upang tayo po'y pag-ingatan ng ating pinakamamalapang Jesus sa ating pag-uwi. Amen. Praise God, tayo manalangin sa ating pagtatapos.
Dakil mo pagpala pa ng mga Diyos, presala sa Panginoon kami nagpupuri ng pasalma sa oras no, hallelujah. Sa matagumpay yung balagawain na yung nilangisan, malapay yung susunod, salamat po sa iyong pag-MC, open ng prayer, pag-away ng mga Diyos, solemn song, sa mga buhay na patutunan ng mga kapatiran, hallelujah na rin, hallelujah. At sa maawitin ng mga different choir, simula sa adult choir hanggang sa youth choir, na rin, kumilos ka sa aming kaligatan, salamat po, malapay yung Jesus, hallelujah. At sa pagbibigay na dito kami tinuruan na magkaloob, malapas na rin, pinagpapalam ko ng lubusan, higit pa sa aming mga inasan mga pagpapalam. Salamat po, malapay Jesus, hallelujah. Lalo tigit nangaral ng banal salita, no mangkop sa aming mga nagugutom na kaluluwa, pagkain, hallelujah, malapas na rin, hallelujah. Na sa aming pang-araw-araw na pumuhay na ito aming dinadala. Maraming salamat po, malapay sa muli kung paano kami inginatang pinarating na malahati sa walang gawain. Ganun din po sa aming pansamantalang paghiwa-hiwalay sa mga oras to, malapay sila iwalay bawat sa amin. Ngunit yung pag-ibig at kapangyarihan ay manatili sa amin, malapay sila. Muli kaming idako sa araw po ng bukas ang Sunday service na taglay ang kalakasan na nagmumula sa iyo upang mapagpupurihan ka namin ng pasalamatan, hallelujah, ng lubusan. Ito ang aming samat na layan sa una palang Pastor Jesus, pray, hallelujah, Pastor, hallelujah, Pastor.